NG. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your Tito J. Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again with your Tito J and All About Safety. Today, we will be having a topic of driving, safety driving. Marami po sa Pilipinas, I think maybe siguro if I would give I don't have any details, but a rough estimate, a lot of our drivers didn't go to the driving school. Like I did. I went to the driving school, believe it or not. Then I had an assessment on driving, then C2. So, what are the real best practices in driving? So, sabi nga ng isang kliyente ko, si Engineer Robert Ecleo, na marami minsan mga driver ng truck na papatakbo. Pero sa reverse, masyado na pong masyado silang hindi na doon may disgrasya. So sa aking mga listeners ngayon, katutunin lang, our topic for today is safe driving. Ano po ba yung natawag natin na safe driving, no? Kasi pag atras, ang mabagal ba po, ito, yung dahan-dahan, no? Ang mabagal po talaga, as per standard, no? Ng mga nagturo sa akin na Amerikano, na gano'n. Ang pag-atras po, hindi lang po tumitingin sa kaliwang mirror at sa kanang mirror at sa reverse mirror. The actual way, pag sa Amerika po kayo nag-training, lilingon po kayo sa kanan, lilingon po kayo sa kaliwa. Ha? At titignan nyo po yung sa likod. Yung tatlo yun. Tinitignan nyo. Pero, bago po kayo pumasok ng kotse, iikot muna po kayo. Bakit? Merong recorded accident, medyo malaki yung kotse, parang mga expedition, mga van. Sa ilalim po ng kotse niyan, may naglalaro pong mga bata. So hindi po umikot yung driver, hindi niya nakita na may naglalarong mga bata. Maliliit na bata. They were, I guess, 4 years old, 5 years old, 6, 7. We do not know. So yun po ang ating tinuturo rito sa driving natin ng So kailangan po natin, ang unang-unang first step is we have to go around the vehicle to check kung may mga hazards doon. Also, a lot of recorded accident, yung kotse mo binangga na pala. Hindi mo alam na binangga na po yung inyong kotse. So pag binangga na yung kotse, nakauwi ka sa bahay, naghahanap ka na. Kung umikot ka, you could now get in touch with the person in charge or a person of authority na tell them na, observe, binangga ako, may CCTV ba tayo? First step natin, driving tip po to, ikot kayo, sinecheck mo, ginasgasan ka sa gilid, now ginasgasan ka sa gilid. Or yung katabi mo, no, kulay white, may scratch na ng white, yung kotse mo, kung yellow na. So maganda minsan gawin, kinukunan ng yung dikit na dikit kasi minsan yung mga parking lot dikit na dikit eh. Kinukunan mo yung plate number ng taong mga katabi mo. So pag may bangga ka sa gilid, may bumangga sa'yo. Minsan may mga umaatras din naman. 'Di ba? Binangga ka sa harap, angat yung bumper mo. But because you are basically very, very busy, hindi mo na inakala na may bangga ka. Dire-diretso ka nun sa harap. Nangyari na ho sa akin yan sa isang parking lot dahil
may kliyente akong malaki, galing ako sa kaliwa, pumasok ako sa kanan, hindi ko tinignan yung harap. Nakaangat na pala yung bumper ko kasi merong kotse na umatras sa akin. So, safe driving trip starts from ito po. Okay. Pangalawa, ano ba dapat gawin? Buksan ng kotse. Ang unang-unang gagawin bago po mag-start, isuot ang seatbelt. Seatbelt, okay? Yan pong mga seatbelt na yan will prevent you from hitting the windshield. Meron kaming isang trabahador, may biglang tumawid. Bigla yung preno. Siguro they were making 60. Matulin sila eh. 60 kph. May biglang tumawid. Bigla rin ang preno. Hindi yung naka-seatbelt yung pasahero, tumama po yung ulo doon sa windshield. Bukol. In the 1970s, merong isang kotse, ang pangalan niya Ford Escort. Ang tutulin po noon, maliliit sila at matutulin. They were making mga 120 to 140 dyan po sa SLEX. Imagine that, 140 sa SLEX. Nung araw po, kukunti lang ang kasasakyan. Ngayon, hindi ka na makakapag 140 dyan sa SLEX. Maski doon sa Skyway, hindi ka po pwede na, not unless madaling araw. So, nangyari po, hindi naka-seatbelt. Yung driver, nakakapit siyempre sa manobela. Ay yung pasahero. Lumusot po doon. Lumusot doon sa windshield. Lumusot siya. Salamin yun. Lumabas siya. Siyempre, tumama, patay. So, okay. Makikita niyo po yung mga bagay-bagay na yan. So, makikita niyo po sa driving. Okay? Ayan. Bago umikot, first, sana may lapis at papel kayo. Marvin, sulat mo itong sinasabi natin para more or less magagawa natin to sa driving. Umikot muna, i-check kung may bangga, may mga peligro ng mga batang naglalaro, at sa ilalim din ng gulong, baka mamaya may mga galit sa inyo. Nilagyan ng mga, o kahit walang biglang may tumilapon sa inyong mga bakal doon, mga pako, flat kayo. Pagbukas ng pinto, seatbelt muna. Pagkatapos po nag-seatbelt, paandarin ang kotse. Paandarin ang kotse. Pag pinaandar nyo na po yung kotse, ano dapat gawin? Hindi ho kagad na tatakbo na kagad. Wait for 3 minutes. 3 minutes po ang kailangan gagawin, no? Bakit 3 minutes? Yan po ang parang oras para uminit yung makina, sumirculate yung engine oil dun sa loob. Kasi kung wala pong langis pa doon, maganit po maano pa So baka ma-loose compression. Kaya kung mainit na, maayos na, yan. Okay. Tapos po, isindi nyo yung aircon nyo kung may aircon kayo. Ang aircon po, hindi basta-basta inaayos. Diba? Yung whatchamacallit, inaayos. Yung ini-start, i-fan nyo muna. Kailangan ng compressor, gumana muna siya. At saka isasaksak nyo na po sa cold. Marvin, bakit ang nakalagay sa akin puro Facebook user? Bakit Facebook user, hindi yung pangalan nila lumalabas? Hindi ko mababasa, hindi ko sila maano. Sino yung mga yan? Ayusin mo yung natin, no? Itong Facebook user natin, 46 days, Pasko na. Sino yon? Go. Ayusin mo to, hindi nakalagay na Facebook user. Ha? Ilagay mo nga, palitan nyo yun dito. Ikaw ang production assistant ko. Ikaw yung mga dapat na nakakaalam. Ang sumunod na Facebook user ang nakalagay, magandang Sabadong hapon, Sir Jay. Sir Brad Pitt, happy weekend from Malolos, Bulacan. Si Emery Daha ba rin yun? Yung sumunod na naman. Hindi natin mababanggit. Good PM, Brad J. Pwede ba pakiayos, Marvin? Technical problem yun. Ha?
Technical problem pa. Okay, technical problem po. So wala pa si Brad Pitt. Sinabi ko sa mga late listener natin, ang topic po natin safe driving. Okay. Tumatakbo ka na. Yung makina po, hindi po basta yung kung yung manual transmission, hindi po yung hindi po ganun, hindi po tayo nangangarera na kailangan split second naka higher gear ka na. Higher gear para mas matulin ka. Ang dapat po niyan, tinitignan mo, kaya importante po yung mga gauge mo, meron kang tachometer, yung kung kailan ka mag-shift ng gear. Baba, ganito, di ba? Nasa primera ka. Pakikita mo, pagdating ng mga 2,000 RPM niyan, hirap na yan. So, dapat dun mo isisigunda. Bababa ngayon yun. Magiging 1,000, 1,2, 1,3, so forth. Hirap na naman. Unpack. Tsaka mo pasok din ng third gear. Hirap na naman. Pasok mo ng fourth gear. Yan po yung dapat ninyong gagawin. Mga hanggang fifth gear. So may mga speed po yan. Dapat mong gawin, malaman mo, hindi po yung segunda ka na kagad. Masisira po ang inyong transmission. Ngayon, automatic transmission ka. Okay. Apakan mo gently. Tignan mo, bababa yun. Yung RPM na yun kasi nagsishift na automatically ang iyong gear. So meron torque converter yan. No? Pagka hindi ka marunong yan, halimbawa, medyo minsan, anong problema sa mga automatic transmission? Papara ka. Pagpara mo, hindi mo minsan ginagamit yung brake. May slight brake ka lang, biglang ilalagay mo sa reverse. Sira po ang inyong torque converter. Okay. Ayan, di ba? Ito pa. Ito po. Laging tignan mo sa NLEX, SLEX, o naman mga highway meron tayo dyan sa may Commonwealth. No? Makikita mo yung matutuloy nasa kanan. Yung mababagal nasa kaliwa. Anak ng tokwa. Very wrong. When you have a speed lower than 40, lower than the prescribed speed, you should be at the right. Yung mga motorsiklo, kasi hindi naman dumaan dapat i-implement ito. Hindi po yung kailangan, yung nagtitrain lagi ng driving, should know this. Kasi po, madalasan yan, makikita mo nasa kaliwa. Ang speed niya 60. Ang dapat na nandoon 80. So dahil 60 siya, sunod-sunod po lahat yan. Kaya traffic. Makikita mo itong coaching to na 60 kilometers. Ang nasa harapan niya, mahigit 30 na kotse. Dahil sa kanya, nag-traffic dun sa kaliwa. Kung siya'y pupunta sa kanan, itong matutuloy na coaching to, pwede po at walang traffic. At kaya ngayon na nangyayari, yung mga matutuloy nasa kanan. Dire-diretsong ganyan nasa kanan. Dire-diretso sila nasa kanan. So yun po ang ating isa sa mga tips, no? Ito pa po. Ayan. May sumisenya-senya sa inyo ng bumiblink na ganito. Parke, bakit umiilaw? Ang ibig pong sabihin niyan ay emergency. O kaya dadaan siya. Ayaw mong kumanan dahil mabagal ka nga, dapat ikaw ay kumanan at palakpasin mo siya. Pag pinalakpas ka niya, wala nang tsaka ka bumalik ng kaliwa. Pero dapat ikaw ay mabagal, nasa kanan ka. So do you understand right now, ha? Okay, ha? Okay, ganito po. Sa ginagawang relo, ang All About Safety, dala sa inyo ng programang ito, dala sa inyo ng JLF Project International Inc., mga experienced, skilled industrial riggers for sensitive and expensive cargos, JLF Project International Inc. Para sa gusto naman magpaturo ng tamang kaalaman tungkol sa mga skills, forklift, crane, boom truck, scaffolding, at di ba pong mga bagay-bagay na tungkol sa training and assessment ng TESDA,
you could call on JLF Project Training and Assessment Corporation. At para naman po sa gusto pong maka-advertise ang kanilang mga produkto, tulad ng mga soft drinks, tulad ng mga malalaking kumpanya na gumagastos naman sa kanilang training, at sa mga politiko, no, na gusto nilang makilala at mapahatid ang kanilang advokasya tungkol sa kalusugan, kaligtasan, murang gamot, at kung ano-ano pa kanilang sinasabi, tumawag lang po kay Marvin De Leon sa JLF Project International Inc. po, 862-4995. 0917-862-4995. At kayo po ibibigyan namin po ng maganda pong presyo. Sino to, Barbie, na nagsabing sino to? Galit pa kapag binubusinahan mo kahit mali yung lane niya. Sino yon? I-check mo na nga kasi nakalagay lang Facebook user. We would not be able to entertain our valuable guests. Ang dami na nagsasabi, good PM po. Hindi ko sila ma-confirm. Ikaw yung IT ko Kailangan ikaw ay hustler. Carlo Brian. Ano? Carlo Brian Gidones. Si Brother Carlo Brian Gidones pala to. Diba, Brad? Diba? Pag binusinahan mo, galit pa. That's because they have not been trained by a legitimate certified licensed driving instructor. Wala ka dapat sa kaliwa, di ba? At yung mga motor naman, di ba, makikita mo, dire-diretso yung mga motor. Katulad kagabi, pupunta kami ng lugar dyan sa Maynila. Makikita mo yung mga motor, wala. Pag nabangga mo, wala. At ito naman din, sa mga taong mga nakikinig sa atin, kailangan nyo po ng technical driving school instructor. At sa mga nanonood ngayon ng ating pong topic, driving, safe driving. At papakilala ko na ho ang ating nuclear physicist, ang ating lead, leadership in engineering and environment design. Siya rin po ay isang safety sa mga ISO, nag-ano rin po siya dyan. I think she's a practitioner or a consultant. Walang iba po si Carmelito Kat Tatlong Hari, ang ating pong isa sa mga co-host natin. Sir Kat, magandang hapon po. Good afternoon. Sorry I was late. I'm not feeling well early this morning. It's about the weather. Okay, good afternoon. I think our topic is about safety on driving. Right? Yes. Because you could see a lot of people, you go to the left lane, they're all driving slow. And you go to the right lane, there's already that passing. And we are not a Malaysian country where we are a right-handed drive, or in India or in Hong Kong. Baliktad po we are a left-handed drive, so nandoon tayo dapat na mabilis. So wala pong disiplina sa ating kalye, kaya makikita nyo sa Skyway, yung mabagal nasa kaliwa. Kaya dire-diretso ng haba nun. Pero yung nasa harapan niya, layo-layo ng kasunod niya dahil hindi nga sa dumaan ng training school. Nakikita niyo yung Sir Kat, di ba? Yes, yes. Okay. Ang dami pa niyan Ang isa pa yung sa international parang ruling. Pag ikaw ang unang nag-ilaw, ibig sabihin, you have the right of way. Yes. Sa ibang bansa, pag ikaw ang unang nag-ilaw, ang ibig sabihin, the other vehicle is the right of way. Yes, correct. Baliktad dito sa atin baliktad. Opo. Wala pang video si Isko Ewan ko kung si Isko nandiyan dyan na para Brad Pitt o Isko o Herman Salvador. Good afternoon po sa inyo. Ang ating Galaxian comedian. Just hear those sleigh bells ring-a-ling, ding, ding, ring-a-ling, ding. Come on, it's lovely when the boys sleigh ride with you. How tight the snow is coming, my friends are calling you.
Come on, it's lovely when it's right. Merry Christmas. Hey, Ajay, good afternoon. Sir Kat, how are you? Good afternoon. How's everybody? Pati mga kasama natin ngayon dito, mag-comment na kayo, ha? Ang inyong wish ay Pasko. Ano ang wish niyo sa Pasko? Ayan, i-manifest natin ngayon dito. Hindi mo ba ako tatanungin kung anong wish ko sa Pasko? Of course, tayo mauuna, yung mga wishes natin. Sige, ikaw na muna, KJ. Ang wish ko ay yung mga binigyan ko ng tarjeta natin na sabi ko, kung meron kayong Christmas party, kunin nyo kami ni Brad Pitt. Negotiable naman, more or less. Hindi kami nangangailangan ng pera, pero kami nandiyan para magbigay ng saya, aliw, at impormasyon. Unang-una na nga ito, baka mamaya talakayin natin. Nakikita mo ba yung mabagal na kotse ay nasa kaliwa? Yung matutuloy na mo overtake nasa kanan? Nakikita mo malagi yung Brad Pitt, di ba? Yes. Hindi nila alam yun na pag mabagal ka, dapat nasa kanan. Oo. Kaya nagta-traffic minsan sa Skyway, ha? Yung mabagal na kotse, gumagawa lang ng 50, 60. Ha? Dikit-dikit niya yung lahat yan. Ang dami niya, ang haba hanggang doon. Siguro mga 20, 30 kotse. Yung nasa harapan niya naman, walang kakotse-kotse, mga 30 rin, 20 na kotse. Wala. Hindi siya hindi mo intindihin mo na lang. Siguro first time nilang dumaan doon. Inaano nila yung scenery. Di ba? Ito pala yung Maynila, ito pala yung Makati. From different Yung, kunyari, first time naman doon, taga-probinsya. I-enjoy niya yung scenery. Parang tayo, pag nasa, kunyari, first time mong pumunta sa Bicol. Mabagal ka, tinitignan mo, lalo pag maganda yun. Diba? Intindihin mo na lang. Kasi may rason sila Ba't nila ginagawa yan? Ba't mo yung sarili mo? For that. Ba't ka magagalit for that? Wala ka namang control dun So sayang lang yung galit mo, sayang lang. Oo. Kasi hindi mo alam kung bakit. May dahilan sigurado yun. Bakit siya ganun mag-drive? Ang dahilan noon ay ignorance. Yes. Ang dahilan noon ay ignorance. Hindi alam. Kasi, sabihin nila, ignorance of the law does not excuse you from the law. Oo. So, may exemption ang pandon, education to talaga ang pandoon. And then, ang isa pa nga, yung tinatawag natin na control, yung mga penalties, gano'n. Kasi sa kultura natin, halimbawa sa ibang lugar, sa mga halimbawa sa Clark or Subic, behave ang Pilipino Dahil pagpunta ka sa ibang na bansa, behave ang Pilipino. Dahil hindi sa Makati, behave. Dahil sa penalty. Yung makaano ko, Kasi nga pala, pag nag-greet kayo sa akin ngayon, ang lumalabas lang sa radyo na chat, Facebook user. Pwede po bang sa akin? Nandiyan dyan kayo. Kung katulad nito, si Joel Latorre, shout out daw, ang Tagiwa family. Tagiwa? Tanigawa pala. Ay. Calmeray Industrial Park 2. Si Mac
Losada de Nosta. Watching also si Yults Di Akong. Wala kasi Brad Pitt, kaya basahin ko lang ha. Good afternoon. Si Popot Magsalay, si Jenric Cadano, si Brad Carlo Brian Guidones, si Mary Antiwanag, si Gisa Miklat, no? Magandang, at si Kobe Lumbag. Brad Pitt kasi ganito, kung bakit natin naging topic ito, no? Kahapon, papunta ako ng Maynila, Skyway. Traffic, grabe, haba ng traffic sa Skyway kagabi. So, Yernes. So, umiwas-iwas ako dun sa kaliwa, pumunta ako ng saan kanan. Parte? Ha? Saan parte? Siguro parte ng nakalakpas na ako ng Sukat. Kasi may huling-huli Sukat no? Between Sukat tsaka papunta na ng Magallanes. Yung pababa ng Magallanes. So ang haba ng traffic doon eh. So nasa kaliwa ko dahil siyempre matulin ako, mga 80 to 100 ako eh, ganyan, di ba? Actually 80 lang dapat, so violation din ako, sorry po. Pero ang takbo namin ng mga 50 lang. Bakit ma-traffic? Ano dahilan? Kasi ganito, yung mga nasa kaliwa, may mga kotse na ang speed nila ay 40 at 50 lang. Between sa kanila, doon sa nasa harapan nila, mahigit minsan 30, 50 kotse. Kaya pag pumunta ka sa kanan, nando doon lahat yung matutulin. Traffic na traffic. Diba? Yun ang hindi... Bakit walang parang enforcer sa mga violators? Skyway to pare. Kaya nga. May mga violators Hindi dapat ma-check. Ayan, ang dapat natin nilang sagutin. Bakit wala silang mga taong nandoon, di ba? Dapat makita. Parang enforcers. Oo. O Brad Pitt, meron kang nanonood dito na Kate Idol Brad Pitt watching from Faces. Faces KTV. May GR. Las Piñas. Mukhang ito sa iyo. May GR ba dyan? Ano kaya yun sa Faces? Si Kobe Lumbang. Ito yung meron siyang resto. Iniimbita ka nga niya minsan na mag-show doon eh. Nakapag-usap na ba nito ni Sir Kobe para mag-ano kayo? Pwede. Hindi pa. Wala si Brad Pitt no? Ilalagay nyo lang mga kasama, ilagay nyo yung inyong from Kobe Lumbang. Kasi minsan, wala yung nakalagay lang sa amin, Facebook user. O yan pala, si Mark Jason Lanohan, watching also. So, ang ating pong topping sa mga late listener, tungkol po sa pagmamaneho. Brad Pitt, bago ka ba pumasok ng kotse mo, iniikot ba muna yung sasakyan mo? Umiikot ba? Kung nakakawala. So, paano? Kasi minsan, nakapark yung kotse mo. May dalawa kang nakapark sa gilid mo. Umiikot ka muna, iniikot mo, sinecheck mo yung kotse mo kung may nabangga ka o ikaw ay binangga. Mga parking ganyan. Sa Quezon City, sa Las Piñas, sa Maynila, iba pang mga lugar. Kasi dapat doon, ang sabi ng TESDA, at nung nagturo kami, iikutan mo. Kasi minsan, yung katabi mo, di ba minsan may pinto, makadikit na dikit kayo, di ba? Binangga yung kotse mo. Umuwi ka ngayon, magtataka ka, bakit ng kotse mong puti, may kulay ng itim. Kung itim naman, bakit may kulay ng puti? So kasi hindi mo chinek. O kaya, meron naman galing sa harap, inatrasan ka na. Dire-diretso ka, nagtataka ka, bakit may bangga ka sa harap? Kasi hindi inikutan ng kotse. Ayan, nandiyan na si Sir Kat. Kaya ang ruling maraming reasons kasi. Maraming reasons kung bakit dapat mong ikutan yung kotse. Ang una, yung tires mo ba ay hindi flat? Tignan mo yung gulong. Titignan mo yung gulong. Pangalawa, may mga pusa bang nakahiga na masasagasaan mo. So,
Alam mo, nung kumuha ako ng practical driving exam sa Baron sa New Jersey, yun ang unang itinuro sa akin. Pag hindi mo inukutan yung kotse, bagsak ka na agad. Ang isang solusyon sa driving dito sa Pilipinas, yung stricto dapat yung practical. Nakita mo ba, Brad Pitt? Marami. Ang kailangan, dapat yan ang pinapalabas sa TV, sa social media. Isa pang nakakainis, yung hindi marunong gumamit ng line. Di ba may mga linya para doon sa lane? Yes. Dapat nandun ka lang sa loob. Nandun siya sa gitna ng linya. Hindi na, di ba dapat? Okay. Nasa linya siya mismo. Pasok ka. Nasa linya mismo, ginitna niya pa yun. No? So, ang kinukuha niya, 2 lane. So, yun, nakakabagal din yun. Speaking of iba naman yan, yung tumatakbo ka, yung sa gitna. Simple lang yun. Dapat nasa tamang lane. May lane siya. Speaking of lines. Kinain, Oo. Sirkat, sige. Speaking of lines, alam ba natin ang ibig sabihin ng white continuous line, yellow continuous line, white broken lines, yellow broken lines, 2 parallel yellow lines. Hindi natin alam. Minsan nakakalito eh. Dapat tinuturo ba yun? Kung ano ibig sabihin ng mga color, saka yung continuous or broken. Educate us, Sir Kat. Please. Ano ibig sabihin niya? Malaking tulong yan. Sa overtaking yan. Sige, Kat, ikaw na. Nawala si Sir Kat. Hello? Kat, ulitin mo, nawawala ka, Kat. Nawala ka kanina eh. Kindly repeat. Ang alam ko noon, kung meron kang 2 continuous parallel lines, no overtaking yon on both sides. Kung sa isa lang yung yellow, continuous line, bawal kang mag-overtake sa side na yon. Okay. Yun lang yung alam ko. Dapat lahat ng drivers malaman yan eh. Yan. Minsan nga, ano natin yan, i-research mo nga yan, Marvin. Pag-usapan natin. Or ngayon, pwede. Pati yung mga signs. Nilalagay yun. If I may add sa sinabi ni lead consult tayo nawala tayo, Marvin. Okay na si Brad Pitt. Are we good, Marvin? Nawawala tayo eh. Ikaw lang. Okay na ba? Okay na. Okay na ako? Okay, do you hear me loud and clear? We hear you loud and clear. Can you hear us? Nawawala si Kajay, Pag-usapan natin yun, yung mga lines na sinasabi mo, Sir Kat. Oo. Maganda to educate all the drivers. Pati yung mga signs. Oo. For safety. Alam mo, sa ibang bansa, yung driving, tinuturo yan sa either sa junior high. Pero ang pinakamaganda ngayon, yung mga
So, yung driverless. So, sa Volvo yan, may bago yan. Walang aksidente. Ang problema doon kung ang kakatabi mo ay hindi driverless. Tama. So, ayan, ano. So, marami sa atin na nanonood ngayon, ha. Maraming nanonood sa atin, ha. Si Larry Huergas Leonardo, si Engineer Ramon Pestinsolis, at saka si Jenrick Cadano. Ayan. They hear us loud and clear. So, balik tayo doon sa sinasabi kanina ni Kat, no? Pag dalawang mahabang na parallel lines na gano'n, ibig sabihin bawal mag-overtake. Sa kabila at sa kanan bawal. Yeah, ang rason po kasi doon ay yun ay mga blind curve. Yun po ay merong hazard na nakikita yung gumawa noon na pag kayo ay umovertake doon, pwede kayong magka-head-on collision sa kaharap ninyo. Kaya po yun ay bawal. Pag broken line na, pwede kayong umovertake. Kaya pag mayroong broken line na ganito tapos sa inyong kanan may mahaba doon, bawal yung nasa kaliwa umovertake papuntang kanan. Pag meron naman broken line tapos sa kaliwa mayroong mahabang direct parallel line, bawal kayo pumunta ng kaliwa. Yun po yung mga logic doon. Kaya yan ang mga inaano namin. Tsaka yung may bumiblink-blink light, nasa highway ka, may nagpa-flash ganon. May emergency siya, kailangan kang tumabi at paunahin mo siya. Ano pa ba? Yung nagmamaneho minsan ng mga manual at automatic, marami kasing nasisira ang transmission. Kasi kailangan may tamang RPM ang paglipat mo ng from first gear, second, third, fourth, and fifth kung ikaw ay manual. No. Ang automatic, yan ay torque converter, hindi mo gagamitin yung reverse pang stop. Minsan ginagamit, malapit ipapark ka, biglang mamaya shift na kagad dun sa reverse para diretso na kagad ng atras. Masisira po rin ang inyong mga transmission. Yan ang mga bagay-bagay. Tsaka, yung sinabi ko kanina, wala pa kayong dalawa, pagpasok ng kotse, i-seatbelt, start ng kotse, painitin ang inyong makina ng 3 minutes kasi para yung sirkulasyon ng langis umabot doon sa ibabaw, yung takbo ng inyong mga piston at inyong mga bakal doon ma-well lubricate. At ayan, si Engineer Solis bilang isang nasa sa mga aircon, wag kaagad yung aircon diretso lamig na. Baka po pwede niyong gawin bago niyo i-push yung pool, paandarin muna yung aircon ng at least mga 5 minuto para yung compressor niya hindi diretsong nag-overload. Yan ang tamang sinasabi ng driving sa TESDA. Tama ba po, Sir Kat? At ang isang reason din doon, dapat well-ventilated muna yung kotse. Kasi minsan may yung mga BOC yan, yung volatile organic compound mula sa dashboard ng kotse. Especially kung naka-exposure sa bright sunlight. Sa mainit na mainit, pagpasok nyo, iba yung amoy Parang may tuluin yung mga volatile organic compound na nandoon sa dashboard, nag-i-evaporate yun. Ngayon, dapat muna well-ventilated muna yon. So, dapat paandarin muna yung aircon para hindi mo malanghap yung mga VOC, yung mga volatile organic compounds mula sa dashboard ng kotse mo. Ayan, tsaka meron pang isa, di ba? Yung maraming mahilig magmaneho na maingay yung stereo, bawal din po yun. Kasi minsan, malakas yung stereo mo, hindi mo nadidinig na merong bumubusina pala sa'yo. Meron palang hazard doon at merong mga, kailangan yung paligid natin po, nadidinig natin. Baka may nagsisigaw na, meron kasi nangyari minsan, may naatasan siyang bisikleta. Malakas yung kanyang hindi niya so kala niya
umipreno siya, yung bisikleta nasa ilalim niya na yon. So umabante siya. So natsagasaan niya yung bisikleta. Eh mamaya na-rattle siya, umatras uli siya. Ginawa niyang parang ganun-ganun yung inararo niya kung sa Tagalog. Patay yung tao. Kasi 3 beses na sagasaan eh. Sa sobrang lakas ng volume ng kanyang stereo. Kailangan. Hindi lang yun. Yung may mga earphones. Ibang driver gumagamit ng earphones habang nagdadrive eh. Mali po yun. Bawal yun. Bawal po yun. Nakakabit sa cellphone, di ba? Nakakabit sa monitor ngayon kasi may mga Bluetooth kung tawagan, di ba po? So dahil po diyan, marami pong Kaya nga mayroong Bluetooth. Opo. Marami nang nakikinig sa atin at nanonood sa atin. So, maybe you could ating pong topic sa mga late listener natin ay tungkol po sa safe driving. Kasi po marami sa atin sa Pilipinas ang hindi po pwedeng magpatakbo sa abroad. Minsan marami tayong driver na hindi ba marunong magbasa? Marami po yan. Naniniwala ka ba ron na Brad Pitt at saka si Sir Kat na marami sa ating mga driver ang hindi marunong magbasa? Maraming ganan. Marami. Nakalagay po na sir, pero papasok. Yeah, dapat yung may Tagalog. Talaga hindi, minsan kasi talaga Brad Pitt kay Tagalog, kay English hindi marunong magbasa eh. May meron ganyan eh, na encounter na ganyan eh. Paano nakakuha ng lisensya yun? Di ba nga dati may bulag nagkaroon ng lisensya? Di ba? Ano yun eh, TV Patrol yun eh. Isang bulag may lisensya. Di ba? Yung isang incheck na hindi nga pinanganak dito eh. 14 million ang hinahabol ng Philippine Statistics na inaiba ko ng konti meron silang Filipino birth certificate. Halo-halong lahi yan hindi lang Chinese Bombay, Koreano, kung ano naman, Amerikano, meron silang birth certificate. So ganyan kadali po magkaroon din ng pag meron ka na niyang mga ganyan birth certificate, pwede ka na rin magkaroon ng driver's license. Kaya naisip yung KJ, no? Pag kami ni Brad Pitt. Yes, sir. Saka passport. Saka passport. Yes, passport. Nasa kotse ka na. Oo. Babatiin ko lang muna ibang nanonood sa atin ang mga si Ronald Mariring Malabanan. Don Blanca Antonio watching to from UAE sa abroad. Si Katie Melvin, no? Si safety practitioner Celestino Tegio Plana, maganda po. At saka lumagot ulit si Blanca Don Antonino na marunong pong magbasa pero hindi naman marunong sumunod. Mas malala yun. Mas malala yun. Nakalagay do not enter, no left turn, papasok eh. No U-turn pa. At ito na lang yung, alam niyo ba yung very famous case ngayon, yung pumasok sa EDSA busway na may number 7, ano? Peke pala yung Hindi nga raw peke. Senator talaga may-ari eh. Pinahiram. Nasa TV, na booking na sino yung senador na yun eh. Parang ang kamag-anak niya, Sigat sila na mayayaman eh. Kasi Brad Pitt yung coaching yon Cadillac Cadillac sports car yun eh. Na SUV. Hindi lang siguro 20 milyon yun o 10 milyon yun. Yun ang presyo nun eh. Baka kapili kaya tayo nun, Brad Pitt? Bala ko pamasko eh. Yan eh. Senador talaga may-ari ng plakang yon. Pero parang may tinanggal, hiniram. Nabasa mo ba, Kat, yung number 7 na nakalagay sa SUV Cadillac?
balita mo ba yan? Wala kang audio cut. Nagpasok sa bus lane. Oo. Senador, di ba? Plaka niya, hindi naman fake. Oh, number 7 eh. Pero sabi ni Brad Pitt, fake daw. Eh ngayon, nalalaman na sa news, senador talaga may-ari. Parang... kasi wala senador na nakasakay. Oh, kasi kamag-anak Hindi, din nakasakay. Kasi yung senator, yung mga senador, entitled sila sa parang 7 plates, 7 plates, or 5-7 plates. Wala lang problema ron eh. Ang problema, wala senador doon sa loob. Oo. Kaya, ang balak ngayon gawing counterflow yan. Pag ikaw yung mga papuntang EDSA, padiretso ka ron, papunta ka, yung bus naman, pasalungat. Kaya pag pumasok ka ron, mag-head on kayo. Babalik na rin nila. Yun ang plano ng MMDA. Pero against ako ron dahil pag ginawa mong counterflow yun, baka mamaya mawala ng preno yung truck, panggain na lang yung concrete barrier, lumabas yung truck, head on naman doon sa mga nandoon sa iba-ibang mga sasakyan. Alam mo, dapat parusahan yan eh. Yan yung pumasok sa bus lane eh. Ang penalty niyan, suggestion ko lang, kunin yung kotse, yung Cadillac, ibigay sa akin. Brad Pitt, puting-puti yun. Tapos, ang sarap siguro, ang sarap siguro sumakay doon. Hindi, gagawin ko lang Grab. Gagawin mong Grab? Wow. Wala akong trabaho eh. Wow. So, magdadrive ako para kumita ko. Tapos, driver mo na lang ako para kayong dalawa ni Ma'am Annalie ang nasa likod. Tapos papakita natin kay Attorney Edward Chico na meron tayong SUV na American made, no? Yun ang yun ang mas mahal na version na Expedition eh. May tawag doon nung araw nung araw Navigator yata ang tawag doon, pero ngayon Cadillac na ang tawag eh. Hindi ko lang alam kung bulletproof pa yun eh. I think bulletproof pa yung coaching yun eh. Ano ba nabasa nyo doon? Custom made. May ibang hindi bulletproof. Bulletproof nila dito sa Pilipinas. Merong mga kumpanya na nagbu-bulletproof ng mga kotse. Okay. So, maganda po yung nangyayari natin ngayon So, Sino ba may-ari? Kaninong kotse? Hindi mo ba binabasa pa? Ang inaakusahan si Senator Win Gatchalian. Oo. Inaakusahan. Kasi si Senator Win Gatchalian, meron niyang kapatid na mayayaman din. Meron silang mga alam na kung ano yung kumpanyang yun eh. So, nagsalita na siya na hindi niya tinetolerate. So, parang ang nangyari, para lang magulo pa na ito hindi pa paumanin kay Senator Gatchalian na parang kinuha yung plaka niya, nilagay doon sa kotse niya. Ngayon, sabi naman ng mga nasa media, matagal nang meron ding kotse si Senator Gatchalian. Kaya nga nabuko eh. Meron silang si Senator Gatchalian, meron yatang coaching parang mga ganon, mga puti na SUV Cadillac. So, ayun walang makakalusot eh. Pero yun nga, hindi fake, Brad Pitt, ninakaw doon sa kanyang sasakyan, inilipat doon sa isang sasakyan na kapatid sabi niya yata. Oo, parang kamag-anak niya. Alam mo, dapat matuto yung mga yan eh. Dapat ipatupad na yung suggestion sa penalty. Dapat talaga. Kasi para papasyal kami ni Sir Kat sa
Gatchalian is distancing itself from the controversy involving the Cadillac Escalade bearing a fake protocol plate 7 that passed through the EDSA busway, stressing the lawmaker does not own the car. Gatchalian's office, in a statement on Friday, November 8, emphasizes that the senator does not own the protocol plate of the vehicle involved and that he has no connection to Orient Pacific Corporation. It adds that Gatchalian is not involved with the incident and that he was not inside the vehicle when the incident occurred. The controversial incident involved the driver and a VIP passenger of the Cadillac Escalade with an attached 7 license plate. The driver of the SUV allegedly tried to run over a lady traffic enforcer when accosted along the EDSA busway at Guadalupe, Makati City. For his part, Gatchalian clarifies that he never lent his official license plate to anyone. In a separate statement issued Thursday evening, Gatchalian said he does not condone the traffic violations committed by the management of Orient Pacific Corporation. He added it is now up to the Land Transportation Office to resolve the issue. Senator Raffy Tulfo earlier said that the VIP passenger aboard the vehicle is linked to a senator, citing information he obtained. When asked to confirm whether the vehicle was listed under the names of William and Kenneth Gatchalian, the father and brother of Senator Win Gatchalian, Tulfo simply said the tip he got appeared to match circulating reports. On November 6, the driver and representatives of Orient Pacific Corporation appeared at the LTO's press conference to apologize. When asked about how Orient Pacific Corporation came to possess the 7 plate assigned for senators, its director Omar Ginomla only said the company is still conducting its own internal investigation. According to the LTO, the SUV's plate is considered unauthorized as the agency did not issue the 7 protocol plate to this specific vehicle. Ayan, Brad Pitt, nadinig mo na ang istorya. Yes. Yun, kay Senator Win Gatchalian nga. Hindi, Becky daw yung ano eh. Hindi sa kanya. Yung nalilink sa pamilya niya, not necessarily sa kanya. So kasi yung Orient Pacific, pag-aari ng kumpanya na yan, may malaking building yan dyan sa may Ross Boulevard eh. Yung Orient Building na yon, sa mga pag-aari ng ano yan, ng tatay niya yata yun. Dati nung araw, very active yung mga Gatchalian, panahon ni Erap. Tapos nga, nanalo na si Senator Win Gatchalian. Pero we never, kasi investigation eh. Ang talaga nga, isang senador na nakuha na ng plate, o pinahiram yung plate, o ninakaw yung plate, at mga kamag-anak niya, yung gumagamit nung at pagmimiari yung SOB na yon ay yung Orient Pacific Corporation na closely associated sa pamilya niya, ng mga pamilya Gatchalian. So, no offense made, Senator, pero talagang minsan, siyempre, may mga trabahador kayo na nakawin nga yung plate ninyo, ilalagay sa kanila para hindi naman sila mahuli. So, yun po istorya. So, nanonood din sa atin, pare, ang aking pinsan, si Eric Ferrer Morales, siya ang presidente ng BEC Safety Training Consultancy. At si Ronald Naginding, Sir Ronald, kamusta po? Kayo dyan, mga nanon, tsaka si Alan Milaflores, si Jimwell Magkale, watching, marami po. Ang ating pong topic para sa mga huling-huling mga nag-tune in is safety driving trips, Kaya nga po yan, marami po tayong mga violator. Sabi nga ni Blanca Don Antonino, marunong naman magbasa na bawal dyan sa loob ng EDSA busway, pero papasok ka. So, hindi po maganda. Nawala si Sir Kat, Brad Pitt, nakita mo na yung istorya nung SUV pumasok. At series yan hanggang Huwebes yan. So napag-alaman ang gagaling ng mga media natin pare na kay Sir William Gatchalian yung mga kamag-anak. Dala ng Orient Pacific Corporation. So hindi niya naman siguro alam yon, pero ayan, pumasok na po. So ano po ba yung kailangan din? Brad Pitt, ikaw ba pag nag-atras ka, magaling ka ba mag-atras ng sasakyan? Sakto lang. Kasi maraming didisgrasya dyan sa pag-atras eh. Yes. Ang mahirap yung yung parallel parking. Kunyari, may dalawa.
Parallel. Papasok ka ngayon doon. Yes. May technique yan. Yes. May technique. Ay, ano yung alam mo? Ako, kailangan yung gitna nito, titignan mo papunta dito. Pag gumitna na yon, pwede mo na siyang i-atras at i-abante. At saka kasi ako, pag nag-a-atras ako, isa, pakiramdaman ko, dalawa, tatlo. Pag gumanito na, at saka ko ay abante. Yun ako pasok na. Ganun ang aking ano. At saka, mga bago kumabig, mga 1 metro ang ano ko magmula ron sa gutter. Ikaw, paano po ba ang ano mo, ang style na ginagawa mo, Sir Brad? Yung mga ano, yung mga nakikinig na bago pa lang nag-drive. Yun ang pinakamahirap kasi yung atras sa gano'n, yung parallel. So, akong ano dyan, technique, paatras ang pasok. Yun yung una, paatras. Paatras ang pasok. Kasi hindi nyo makukuha ng paabante. Hindi nyo makukuha. Paatras ang pasok. Kailangan talaga paatras. Ang sinasabing tip noon, tama yung sa gitna. Ito yung sa harap. Di dalawang kotse. No? Dito ko ngayon magpapark sa gitna nila. Ito sidewalk to. Tapos ito yung dumadaan. Lalo na kung daanan ng sasakyan yung ano. Diba? Tapos magpapark ka ngayon doon, no? Bubusin na. Gitna nito. Ito yung sa harap. Dito ka ngayon, paatras, no? Tatabihan mo to. Gitna. Tsaka ngayon yung atras. Daan-daan. Unti-unti yun. Unti-unti hanggang makapasok ka dun sa gitna. So, yun yung tip. Kalahati. Yung sasakyan sa harap. Okay. Walang audio. Wala kang audio. Ito po, no, kung mayroong ho kayong mga ipapalipat ng mga expensive, sensitive cargo, i-crate, ililift, i-unload, ipapasok, JLF Transport, JLF Project International Inc. for your transportation needs. No? At ang JLF Project Training and Assessment Center para naman po sa ating mga TESDA school. At of course, pagka ito po sa Pasko, ayan, medyo gusto nyong kunin si Brad Pitt sa bilang mga MC or entertainment para sa inyong Christmas party, tawagan nyo lang din po si Ginoong Brad Pitt o True J. Ferrer para magbigay po ng kasiyahan sa inyong ngayong Pasko. Meron dito, Brad, papakita natin ang tamang pag-atras din. Okay. Yan. Ayan. Yan ang continuous yellow lane, Bawal yun. Bawal mag-overtake. Kasi continuous yellow line, Ayan, yan pwede. Yan, pwede na yun. Siguraduhin yung walang kasalubong. Correct. Ayun. Double solid yellow line. Ano yung sabihin niyan? Bawal. Everything is not allowed. Bawal mo mag-overtake. Kaya maganda yung flying cars. Ayan na, ang broken yellow. Pwede mag-overtake. Yung merong broken line. Bawal. Bawal pag nasa inimano.
pala yun, no? Bawal pala yun. Bawal. Pwede. Yan yung mga sinabi ni kanina ni Kat Tatlong Hari. Ayan Kat, may nakita ba yung video, Kat? Hello? Kat, hello? We can hear you, Kat. Ayan, ibig sabihin marami pala. Single, solid, white line. Bawal mag-overtake. So, bawal mag-overtake. Ito, one way ito, Dalawang solid line. Bawal mag-overtake. Pero one way ito, no? 4-lane roadway. Ayun, bawal doon sa kabila. Bawal din. Hello? Yes, Kat, we can hear you. Sir Kat, Kat, we can hear you. Oh, wala na sa kotse. Kanina sa kotse ka. Parang ano pa, Sir Kat. Parang teleportation ka, Sir Kat, Nasa kotse ka kanina. Oh, mobile ako kanina, mobile. Ayun kaya pala na wala ka. Andiyan ka sa UP ngayon. Wala eh. Meron ako na science summit sa Institute of Biology. Hindi nga ako naka-attend eh. Sari-saring mga na presentation ang nando doon. Hanggang bukas ito eh. So if you still have time today, you can go to the Institute of Biology sa UP Diliman. Hanggang bukas pa ito. This is a science summit. Maganda ang mga presentations rito hinggil sa science for the people. Kasi ang science hindi dapat maglingkod lang sa mga ruling class, sa mga malalaking negosyo, ngunit para sa mga tao. Yes. Maganda yun Oh, invited kayo lahat sa Institute of Biology. Ano yun? Institute of Biology? Kailan tayo po pwede dyan? Hanggang bukas daw. Hanggang bukas ito. Hanggang bukas. Ano oras yun? Nasaan yan? Sa UP. Sa UP Diliman. Saan nga doon? Ang laki nun eh. May ang di naman graduate sa ako may ng Science Center. Sa may Science Center. Pupunta ka ba, Brad Pitt? Pupunta ka. Baka sakali ako. So, ano oras yan, Sir Kat? Ano oras yan? Alam ko, from 9 o'clock to 5 o'clock eh. May magpapakain ba sa atin dyan? Meron bang may bayad na 2,000 registration. Kung bukas lang, siguro 1,000 na lang. Patay tayo dyan. Wala pa tayo mga racket. Wala pa tayong tinatawagan ko nga yung Davis, Brad Pitt, yung gumagawa ng pintura. Kung makakapag-advertise sila rito. Ano pangalan niya, Darwin, yung natin sa Davis Paint, no? Ang inyong KJ talagang nagtatrabaho, medyo minsan malas lang eh.
wala pang nag-donate o nag-ano. Hopefully, magkaroon tayo ng ano para yung mga ganyan na lakad natin sagot na ng All About Safety producer. Ano? Si Jackie D. Soriano, no? Siya yung Business Development Officer ng Davis Paints Philippines dyan sa may San Miguel, Pasig. Ano? Yan na natin, gawin natin, ayusin natin. Ano? Kaya lang, di na tayo natuloy kay The Voyager. Kailan tayo pupunta doon bago tayo, no? Guys ko. Oo nga eh. Nung nakaraan, ready na yung gasolina ko, punong-puno na. Nagamit ko na, medyo... Ang problema, busy si Sir Tat eh. Dapat magbibigay ng free, niya para tayo mag-a-adjust eh. Maganda kasi available ako sa weekend. Ha? Available ako sa weekend. Weekend bukas eh. Bukas yun. Nandiyan ka naman sa UP. Sige, bukas. Hindi. Okay ako bukas. Yun. Okay ako bukas. Yun. Anytime. Punta mo ako dito. Susunduin ko kayo bukas. Susunduin mo ako. Kontakin nyo sila, napupunta tayo kasi Sunday yan. So, baka wala naman tao. Kaya nga, ayusin natin. Yan. Sunduin mo ako, siguro mga alas 9. Aga naman. Pag sinundo kita ng alas 9, nasa Dasma ako, kailangan umalis ako rito ng alas 6, alas 7. Hindi, kung umalis ako rito ng alas 9, nandyan ako ng alas mga 10:30, gano'n? Saan tayo magkikita? Sa Commonwealth ako. Susunduin ka lang ni Sir Kat, siguro pwede sa UP Town. Doon lang sa pwede. Oo. Okay na ba yan? Okay na ba yan? Okay yun. Kontakin niyo na sila, I-text mo kay Marvin ang iyong address ulit, Brad Pitt, para mag-google namin. Sige, dito sa natin, sa group chat natin. Okay. So, papasalamat ko yung tinatawagan ko nga si Jackie ng Davis Paint. Hopefully makaano ko at kay Engineer Robert Lecleo ng Prime Metro MD na gumagawa ng pier ngayon dyan sa bagong airport. At sa Aboitiz Power, yung mga kliyente natin dyan na titrainingin natin. Hopefully sa Perspilec, meron din tayong mga training. Not training, yung mga trabaho natin na sa transport ng mga bagay-bagay. So sabi ko nga, kung kailangan nyo ng mga movement, project transportation management, lifting, crating, JLF Project International Inc. 0917-862-495 at saka sa 0917-558-3197 para sa mga training, JLF Project Training and Assessment Corporation. Sir Kat, ikaw na muna. Alauna na po Alas 2 na pala. Okay. Yun, maganda. Dapat talaga pagbaguhin natin yung kultura natin at disiplina para may safe driving dito sa atin. And then, kailangan din yung education, saka yung control. Ibig sabihin, may penalties talaga dapat. Kasi ang nakikita ko, nagbabago yung ugali ng mga drivers sa ibang lugar na hindi naman nila magawa sa ibang lugar. For example, sa Clark, sa Subic, sa Makati, iba ang behavior, lalo na kung sa ibang bansa. So kailangan talaga natin dito yung change of culture on this. Mag-shout out nga lang pala ko kay Alain, ganon. Saka kay
kay Edmond, kay Arnel, kay Corina, kay Daisy. Sa mga kwan ito, yung mga ISO na safety na auditors. Okay, good afternoon. Thank you. Good afternoon sa inyo, yung mga binati mo, sir. O, paano? Bukas tayo, 10:30, dito ka. Oo, Marvin. Kunin mo yung para pumunta ako sa Marikina. Diba? Kontakin niyo na si Romy. Pero kinontak mo na ba si Mayor Meneses? Baka wala naman doon. Chance na lang bukas. Kasi pupunta rin naman tayo. Kontakin mo na ngayon para sabi mo sa bahay tayo pupunta eh. Ako na lang ang driver nyo. Sige, susubukan ko. Ayun na ni Marvin. Paalam ka na, Brad Pitt. Oy, maraming salamat sa mga nakinig ngayon, and sana may natutunan kayo about traffic, about signs, about those lines. And dapat itong inilalagay sa mass media, sa social media, saka sa mainstream, yung mga ganitong impormasyon kasi buhay, di ba? Safety yan doon ulit babagsak. Di ba? Pagka diyan nagkakaroon ng disgrasya dahil miscommunication, hindi naintindihan yung or pasaway talaga. So, iba-iba. Kailangan talaga, defensive driving lagi. Okay? Okay lang sabihin, but defensive ka. Basta driving. Alright? Alright. 81st. Lagi. And see you next week. See you tomorrow, Sir Kat. Kajay. Okay, see you tomorrow, Sir Kat at Sir Brad Pitt. Kailangan talaga natin na yung mga nakikinig naman sa amin, kung halimbawa po, yung medyo, sabi ko nga, medyo crisis lahat ngayon sa financial, baka mamaya ang inyong Christmas party hindi magiging the same. Pag nandiyan na si Ginoong Galaxian, ang Galaxian comedian na class, si Brad Pitt na magbibigay sa inyo ng mga awitin na sasabayan ni Jay Ferrer, sasabayan natin dyan si Sir Kat sa kanyang mga talino at galing, with all of his years of engineering, medical, nuclear advocacy. Kaya ito po si Jay Ferrer nagsasabi uling, smile and be safe. See you next week. Bye-bye. See you next week. Be safe always. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.